Sa gitna po ng mabilis na pagbabago sa sektor ng transportasyon, isang hakbang ang isinulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP. Ito ay ang kanilang paglulunsad ng mga e-jeep na direktang nag-uugnay po sa mga pasahero mula sa kanilang ruta patungo sa mga bus terminal, MRT at LRT stations at iba pa. At upang pag-usapan po ang inisyatibong ito, kasama natin ngayon ang presidente ng LTOP na si Sir Orlando Marquez. Magandang umaga at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Ay, good morning, Sir Audrey. Good morning, Ma'am Dayan. At good morning sa ating milyon-milyon na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for joining us today, Kalando. Alright, tell us more about this green technology. Sir, ano po ba ito at maaari pong pakipaliwanag ang konseptong ito sa sektor ng transportasyon? Alam niyo, Ma'am, sa pag-aaral natin at sa pagdalo natin sa mga training seminar sa development program ng ating Korea, kagaya ng Japan, sa US, sa China, tungkol dito sa green technology na ating isinusulong ngayon na isa sa PIT program ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda po ito. Dahil unang-una, yung lahat ng gumagamit na ngayon ng electric vehicle, kagaya ng mga taxi, kagaya ng mga jeepney na gumagamit sa Makati, ay talagang napakaganda dahil nakaka-encourage, dahil naging doble yung kita ng operator at saka pati yung driver. So, napakaganda ho mga kasama dahil po yung ating mga electric vehicle po, talaga naman pong unang-una, saving sa kita. Pangalawa, environmental. Di ba? Okay. Pangatlo, taong bayan na hindi na nagkakasakit. Di ba? So, napakaganda ho yung maraming benepisyo tungkol dito. Kaya kami, ito yung nakalagay naman sa Biblia. Nagamitin na natin yung mga public transport ngayon na hindi ka na bibili ng fuel ng kagaya ng krudo, hindi ka na mag-change oil, hindi ka na maggagrasa. So ito po ay napakarami ho ng ating benepisyo dahil nga yung pong savings mo, imbis na gumastos ka ng 2,000 sa krudo sa jeepney, minimum yung 2,000 sa medyo mahabang rota, dito hindi ka nagagastos ng 1,000. Pinakamalaki na yung 500 to 600 a day na gastos mo doon sa consumption mo sa electric. So yung electric ngayon ho, makukuha natin sa sunlight. Oh, diba? solar energy pa. Yung solar electric energy natin ay mabibigay na ho natin na libre, di ba? So kung magbayad man dahil may structural tayo na itatayo, maliit na lang po yung babayaran mo. Kaya ito po yung ating pinag-aralan na ini-encourage natin na halimbawa, maglagay na tayo sa local government, yung ating tricycle na kahit bulok-bulok na, umuusok na, halos laging araw-araw, linggo-linggo sira, di ba? So ngayon, di gawin na natin na electric dahil nga, ito yung ibinigay sa atin ngayon na solusyon ng Panginoon dahil nga, nakita na natin sa teknolohiya ng electric public transport or private transportation, nandito na. So, yun ho yung ating ini-encourage sa ating mga kababayan na talagang magbago na tayo ng teknolohiya. Dahil unang-una, yung ating napakataas na volume of traffic, nauubos tayo sa fuel consumption. Tama. Pangalawa, anong kasunod nun? Malaki yung volume ng pollution. So maraming magkakasakit. Puro butas ng bulsa yun eh. Di ba? Okay. Para sa mga negosyante na nanonood ngayon na gustong mag-invest dito no, sa transport solution na ito, pinapakita po din natin itong bus na to no, para pag-usapan natin to. Nakalagay po dito 30% more savings. Opo. Or earn more 30%. Opo. Ang question ko po dito, sa halagang 3.1 million kada unit po nito, ilan po yung capacity po nito? Ilan po yung kayang isakay ng mga pasahero? Ayan po yung minibus na bagong dating ngayon po. No? Na yan po ay ang seating capacity niya ay 23 seating capacity. Pero pwedeng mag-standing po yan ng mga 10 to 15 na tao. So maluwag pa rin ho dahil maluwag yung distance. So ibig sabihin, kasi usually ang problema natin sa pamasahe, nagtataas ang pamasahe kada nagtataas ang gasolina. Dito hindi apektado ang pamasahe. Hindi po. Alright. Dahil unang-una, makita nyo, kagaya ngayong kahapon, ang pagtaas ng fuel napakalaki. Lahat na lang po ng dahilan. Hindi ho yung dahilan na totoo, para bang ginagawa na nila
magsuntukan lang yata sa ibang bansa eh. Taas na ng fuel eh. Ang nangangatuwiran pa ang Department of Energy. Lagi na lang sila yung nagdadahilan na ipinagtatanggol yung mga oil company. Okay naman ho, ipagtanggol natin dahil sila yung supplier. Pero sa nakikita ko po, dapat sila ho, hindi yung Department of Energy ang nangangatuwiran kung bakit nagtaas na naman ng fuel. Yun lang naman po ang amin at saka wala man lang konsultasyon na. Oh, example natin kailan ba nagkaroon ng public consultation sa DOE? Once in a blue moon. Kaya Balikan po natin itong itong mga electric bus na unit na pinopromote ninyo, no? So, gaano po ito kakomportable? Kasi makikita naman po natin yung ibang pampaserong bus talagang kakarag-karag na, mausok, mainit, walang aircon, siksikan. Yun. So, ano pong difference nito, sir? ito ho yung sinasabi natin po, Sir Audrey, na dito ho ay subukan nila dahil po yung ating inirekomenda na nasakyan natin ay sinasabi natin na guaranteed dahil mayroon silang warranty sa electric battery, 5 years. Meron silang warranty sa electric motor, 5 years. So, kung yun ay kaya mong bayaran sa loob ng 3 taon, pinakamatagal na yung 5 taon, nakabayad ka bago ka mag-repair, bago ka magpalit, di ba? Kaya dito siguro, wala naman masama na bakit nga sa ibang bansa po, mga kababayan, ay ginagamit na po, saturated na po sa Korea nung tayo nandoon, talaga naman po, 80% of public transport nila ngayon ay electric vehicle Okay. na. Well, Calando, clearly, it's a great advocacy for the environment, maraming savings for the driver. Ano po kaya yung magiging challenge or pagsubok para ma-implement po natin ito, yung magiging hadlang, para po talagang fully ma-implement itong green technology sa sektor ng transportasyon? Alam mo, Ma'am Den, napakaganda yung tanong mo dahil tayo ngayon po ay nagsasuffer ang sambayan ng Pilipino dahil ho sa napakaraming problema na ginawa sa public works in highways. Dahil nga yung aming hinihiling na 257 billion na tinapyas doon sa budget nila sa mga flood. Di ba ho? So kahit yung 7 billion man lang ang aming hinihiling, kaya sumulat kami ngayon kay Secretary Banoy Lopez, kay Presidente, para ho kami ho ang mga serbisyo publiko na ang tinuturing ng ating gobyerno dahil sila naman ang sinasabi na ang transportasyon ay ito po yung tumutulong na haligi ng ekonomiya. Ang tanong ko, kailan ba nagkaroon ng pondo na kasama sa GAA ang public transport sa Pilipinas? Hindi pa po nangyari ito. Bakit? Hindi nagkakaroon na tamang konsultasyon. Kaya ito ho yung aming pinag-uusapan ni Chairman Attorney Vigor Mendoza na ngayon nga po, nagbaba na siya ng order ng buong Pilipinas sa public transport sa lahat ng regional director ay magkaroon po ng public consultation para madinig ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, lalo na sa Kongreso at Senado dahil ako po, nahihiyaman akong sabihin na involved sa pagnanakaw ng mga ghost project ng mga kontraktor. Sino bang nagbigay niyan? Hindi ba galing sa Kongreso? Di ba aprobado sa Senado ang budget? Bakit nananakawan tayo? Dahil doon sa COA. Kuha ng COA. Di ba? Anong ginagawa ng COA? Hanggang sa kuha ng bangko ng COA. Kaya ang tawag namin ngayon dyan, kawawa naman ang ating mananakay na dapat kilalanin natin ang mananakay na ito po yung haligi na bumubuhay ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Okay. Well, maraming salamat po sa inyong oras ngayon, Calando, dito sa Rise and Shine Pilipinas. And you have a really strong call for the government para po umaksyon dito po sa inyong mga panawagan ito sa kabubuti ng sektor ng transportasyon. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Dayan, at sana ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay talagang isama naman po. Naiinggit kami sa agriculture, sa mga kapulisan, lahat ho na sektor rini-recognize ng ating Pangulo. Pero
mula nung umupo ng ating Pangulo, ang ating National Public Transport, hindi pa po kami nire-recognize ng ating Pangulo na isa naman po kami sa nagpakahirap nung kanyang kampanya. Ayan. Hindi po kami naniningil. Salamat po, Sir Audrey, Sir Madam Dayan. At maraming salamat po, Calando Buhay ka, Marquez. Calando, ah. Thank you po.